Okay, so week 2 na po tayo ng ating pong lesson. So, ang topic po natin ay Venn diagram. Okay, so i-shout out ko lang po lahat po ng nag-likes itong po sa ating unang lesson 1, sa video po natin ng week 1 ng Math 7 at saka dun po sa mga nag-comments at thank you. Yan, maraming salamat po. Janelle General, yan, KSA General, Prince Sumugat, Asistinta, and so hindi ko mabasa yung pangalan. Thanks. And then si Dayan Antolin at saka si Jemuel Santino. Okay, thanks po sa inyong pag-nanood at sana po meron po kayo natutunan. Thanks. Okay, dapat na po tayo sa ating pong lesson ngayon, week 2. Yan po ang ating lesson is about Venn diagram. Okay, so Venn diagram po tayo. After going through this module, you are expected to solve problems involving sets with the use of Venn diagram. So, nasa set pa rin po tayo, but we're going to use Venn diagram in solving problems. So, task 1, ating pong learning task number 1, list down inside the diagram what is asked in each set. Set A is set of factors of 12. Set B, set of prime numbers less than 15. And set C is a set of even numbers less than 15. Okay, so punta po tayo dito sa ating pong board, para mas maintindihan po natin. Okay, so balikan po natin yung set, Dapat po alam po kasi natin yung mga elements ng set A, B, and C para mailagay po natin doon sa Venn diagram. So let's start at set A. Ano po ba yung sabi sa set A? Sabi po doon, set A is A factors of 12. Kung sinabi po natin factors of 12, yun po yung mga numbers na pag minultiply natin, ang sagot ay 12. So, ano na po ba yung mga factors na yun na pag minultiply natin, ang sagot ay 12. Umpisa po natin sa 1 and 12. 1 and 12 is 12. And then we also have 2 and 6, which is 12. And we also have 3 and 4. Meron, the answer of that is 12. Meron po ba kayong alam na pag minultiply natin, ang sagot ay 12? So, kung wala na, ito na po ang ibig sabihin natin doon. Ito po yung tinatawag nating factors of 12. So, ito po yung mga elements ng set A. So, 1, 2, 3, 4, wala palang 5. 4, and 6. Meron pa, 12. So, ilan po ba ang elements ng set A? Meron po siyang ilang cardinality. The cardinality of set A is, kung sinabi po natin cardinality, yun po yung bilang ng elements. Ito po ang symbol niya, N, or for the number of elements of A. So, bibilangin lang po ninyo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6 cardinality. The cardinality of set A is 6. Pero bakit 16 ang nilagay ko? So, it should be 6. Okay, so we are done at set A. Tapos na ho tayo. Set B naman ho tayo. So, sabi po dun sa set B is a set of prime numbers less than 15. So, ano naman po yung mga prime numbers less than 15? So, prime numbers. Prime numbers less than 15. So, lalagay po natin dito lahat ng numbers from 1 to 15. Pipiliin po natin kung ano yung prime. Okay, so 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Okay, so before we select the prime numbers less than 15, meaning hindi na po ito kasali, kasi less than 15 ang hinahanap natin. So ito po ay X na kagad ito, hindi na po ito kasali. Okay? So let's define first muna po, ano po ba ibig sabihin ng prime numbers? Kung sinabi po natin prime numbers, ito po yung number kung saan ang pwede lang i-divide sa kanya ay 1 at yung kanyang sarili. Okay? Wala hong iba. Katulad ho nito, 1 lang po ang pwedeng i-divide at saka ang kanyang sarili. Since ang 12 po ay maraming pwedeng i-divide, ayan, pwede po siyang i-divide sa 1, pwede sa 12, pwede sa 6, pwede sa 2, pwede sa 6, pwede sa 3, at pwede sa 4, meaning hindi po siya prime numbers.
or prime number. Pag hindi po siya prime number, meaning siya po ay composite number. Okay? So, alin po kaya dito sa 1 to 14 ang prime numbers? Start po tayo sa 1. Ang 1 po ba prime number? Yes or no? So, ang 1 po ay hindi prime number. Bakit? Kasi, since pwede po siyang i-divide sa 1, pero ang itself po niya ay 1 pa rin. So, hindi po pwedeng parehas sila. Ano? Yung itself saka yung 1 ay siya rin. So, hindi po siya pwede. So, siya po ay hindi siya prime number. Yung po bang 2? Ano po ba ang kanyang? So, let's start with 2. Ang 2 po ba? Ano po ba ang kanyang factors? Ano po ba ang kanyang factors para maging 2? Sagot po ay 1 and 2. Meron po ba kayong ibang alam na pag minultiply ang sagot ay 2? Kung wala na, ibig sabihin, ang 2 ay isang prime number. So, lalagyan na po ninyo doon. Ano? So, 2. Ano pa po ba ang possible prime number dito? Yung po bang 3? Yung po bang 3? 1 times 3 is 3. Meron pa po ba kayong ibang alam na numbers na pag minultiply ang sagot ay 3? Kung wala na, ang 3 po ay isa ring prime numbers or prime number. So, dalagdag po natin doon. Ano ho? So, 3. So, sa susunod pong mga prime numbers, kayo na po ang maghanap kung alin po dyan sa mga yan ang prime numbers. At lahat po ng prime numbers dyan ay ilalagay po ninyo as element of set B. Nakukuha po ba natin? So, meron pa po dito natitirang 1, 2, 3, and 4. Meron pa po dito natitirang 4 prime numbers. Dito, ano, sa inyo ko na po bibigay para po sagutan ninyo. Ano, lalagay po ninyo dito yung mga natitira pang prime numbers. Okay? So, para naman po sa set C, sabi po doon, set C is composed of even numbers less than 15. So, dito naman po ay even numbers. Even. Ang set C naman po ay even numbers less than 15. Ano po yung mga even numbers less than 15? 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pag sinabi natin even numbers, yun po yung mga numbers na divisible by 2 o pwede nating hatiin sa dalawa. Di ba? Okay. Or pwede po nating i-divide by 2. Tama? Okay. So, since ang 15 ay hindi po siya even numbers kasi pag minultiply, dinivide po natin sa 2, hindi po tayo makakuha ng eksaktong whole number na sagot. So, hindi po siya kasali as even numbers. So, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano po ba dyan ang number na pwedeng i-divide sa 2 na ang sagot ay makakuha natin ay eksakto? So, umpisahan po natin. 2, ano ho? Bibigyan ko po na 2, 4, yan. Yan po ay even numbers. 2, 4, meron pa po natitirang 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa natitirang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yung pong natitirang blanks, kayo na po ang sasagot. Ano ho? So, yung pong set A, binigay ko na as example. Set B, nagbibigay po ng dalawang halimbawa ng prime numbers. And set C, nagbibigay po ng dalawang halimbawa ng even numbers. Kung meron po kayo questions, pwede nyo po i-comment down dito po sa baba po ng video na ito. Ngayon, balik na po tayo sa ating module at tingnan po natin yung iba pang mga illustrative examples para malaman po natin kung paano po ba natin ito isi-shoot doon sa Venn diagram. Paano po ba, sir, ilalagay itong mga elements na to, doon sa Venn diagram natin. So, balikan na po natin ang ating module. Okay. Going back to this module, ito na po tayo ulit. Okay, erase natin yung red. Okay, yung po nakuha natin mga elements doon, the elements that we have in set A, set B, and set C, ay ilalagay na po ninyo dito sa loob. Ano? Pag set A po, dapat hindi po siya lalagpas dun sa A. Pag set B, dapat hindi po siya lalagpas dito sa loob ng circle ng B. Ang set C ay dapat po nasa loob lamang ng letter C. Ano? Okay, ano po ba ang ibig sabihin ng Venn diagram? Ayan, ito po ang definition.
A diagram that uses circles to represent sets. Halimbawa, set A is equals to 1 and 2. Okay, set A contains 1 and 2. Ano nyo po yung gagawin? Venn diagram. Bibilog lang po kayo. And then, lagay po ninyo yung 1 and 2 sa loob. Okay na po. Venn diagram na po yan. So, this will be your set A. Okay? So, halimbawa, set B contains 1, 2, and 3. Paano po nyo gagawin yun? Paano nyo po gagawin Venn diagram? Ay pagsasamahin po natin yung A and B. So, ang gagawin po natin dyan, so, erase po muna natin itong A. Ito. Okay. Since meron na po dito 1, since meron po siyang 1 dito na 1 and 2, which are common, common po sa kanilang dalawa. So, ang gagawin po, set B ay sakop po nito. Sakop niya po lahat yung A. So, ang set B ay 3 na lang po ilalagay ninyo. Kasi may 1 na, may 2, 3 na lang po ang kulang. Okay po. Okay, so, tuloy po natin. The Venn diagram is a way of representing sets visually and is named after its inventor, British mathematician John Venn. So siya po ang nakadiskubre o sa pangalan po niya kinuha yung salitang Venn diagram. Okay, ito na po yung mga example, illustrative example natin. So, ayan. Okay. Tapan natin muna to. Ay, nakikita pala. Ayan na natin. Yan natin makita. Okay, set U. Pag sinabi po natin set U, sabi dito, use Venn diagram to represent the following set. Set U stands for universal. Napag-aralan na po natin yung universal set. Pag sinabi natin universal, meaning, siya yung pinakamalaking set. Sa kanya nanggaling yung elements ng iba pang set na ang tawag po natin ay subset. So, ito po ay subset na lang ng U. Okay, ito pong dalawang ito. These two are subsets of set U. Bakit? Kasi po yung mga elements niya ay doon galing sa set U. Di po ba? Yung 2 na andoon, yung 4 na andoon, yung 6 na andoon, yung 8 na andoon, 10 na andoon. So, all the elements of set A is coming from set U. Ang set B po naman, 5 meron doon, 6 meron din siya, 7 meron din siya, 8 meron din yung U, 9 meron din yung U. Meaning, set A and set B comes from or came from set U. Kaya po ang tawag po dito ay universal set. Paano po natin yung gagawing Venn diagram? Okay, ito po ang kanyang illustration. Venn diagram, ayan. Ito po ang universal set natin. Ito po yung malaki na yan. Yan po yung universal set natin. Lahat po kasali. Yung set A at saka set B kasali doon sa U. Nasa loob po siya ng set U. Okay? So ngayon, to represent that using circles, ito pong set A, ang kanya pong elements ay 2, 4, 6, 8, 10. So na ito po siya. Ito po ang set A. 2, 4, 6, 8, 10. Okay? So lahat po ng elements niya. Tapos yung pong set B ay 5, 6, 7, 8, 9. So, yung pong mga hindi nabanggit, yung pong 1 and 3, ito pong 1 and 3, since wala po siya sa set A, wala rin po siya sa set B, kaya siya po ay nasa labas lang. Pero nasa loob pa po siya ng U. Nasa loob po siya ng rectangle ng set U. So, ganyan lang po kadali o kasimple mag-illustrate ng sets using or mag-represent ng set using Venn diagram. Okay. So, next natin po example. Ayan. In this case, meron po tayong 3 sets. Set A, set B, and set C. So, kaya meron din po siyang tatlong circles to represent the 3 sets. Set A. Ayan. Ang set A po natin, 2, 5, 6, 8, 9. Nandiyan po yan, 2, 5, 6, 8, 9. Tapos set B, 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. And set C, 4, 7, 8, 9, and 10. Now, paano po ba natin madali
na maipa-plot doon po sa Venn diagram itong ating mga elements. Baka po kasi nahihirapan yung iba. So, ang una po nating ilalagay na number or element sa loob po ng Venn diagram ay yung pong intersection. Ito po muna. Dito po tayo mag-start. Ano po ba yung mga elements sa set A, B, at C na common sa kanila? Meron yung set A, meron yung set B, meron yung set C. Di po ba 9? So, ang common po sa tatlo ay ito, 9. Meron 9 ang A, merong 9 ang B, merong 9 ang C. So, ito po yun, no? Dilaw. Yan. So, color natin para mas maintindihan. So, ito po yung tinatawag nating intersection ng A, B, at C. Lahat po sila dyan ay nag-intersect. Kaya po meron tayo ditong A intersects B intersects C. So, the intersection of A, B, C is the element 9. So, ito po yun, Ito po yung dilaw na to. Yan po yung nasa center ng circle na to. Ito po yun. Intersection po ng lahat ng set. Okay? Sunod po natin is yung ito. Ito pong intersection naman ng dalawa. Okay? Ano po ba yung elements na nasa set A at set B? Set A, set B. Meron po ba? Aside from 9, so wala na, wala na pong katulad dito at saka dito. So, yung po bang set B at set C, ano po ang kanyang common? Meron sa kanya, meron din dito. Ito po ay 7. So, kulayan po natin ng pink. Yung po 7 ng B at 7 ng C ay common sa kanila. So, dalawa po ang common sa kanila, Sa set B saka sa set C, meron sila para 7 and 9, 7, 9. So, saan po nyo nalagay yun? B and C. So, dito. Ito po yung 7. Ayan. Uunahin po muna yung lagyan, yung sa gitna, bago po kayo maglagay ng mga nasa labas. Okay, so meron na po tayong intersection ng B and C. Ano po ba intersection ng B at C? 7 and 9. Kaya meron po tayo dito, the intersection of B and C is 7, 9. Yan po yun. Ayan. Okay? And then, ano naman po intersection ng A at saka ng C? Ano po bang elements na meron doon? Meron din dito. Okay, nakita ko na po yung 8, So, yung 8. So, yung 8 ay meron ng A at meron din po ang C. So, ito po yun. Okay. So, kaya meron po tayo dito ang intersection ng A and C, ito, which is 8 and 9. Okay? So, tapos na po tayo sa mga intersections. So, ang lalagyan na po natin yung elements na naandun lang sa specific set. Ano po ba ang elements na nasa set A lang at wala sa iba? Yan po yung set A. Ang elements po na nasa kanyang sarili lang, wala po sa ibang set ay 2, 5, 6. Kaya po siya ay 9 to. Kaya po siya ay nakalagay dito. Ayan. 2, 5, 6. Wala pong elements ang iba niyan. Nasa A lang po yan. Kaya hindi po siya pwedeng lumagpas dito. Yan. Dito lang po siya. Kasi pag pumasok po siya dito, kasama na po ng B yan. Pag pumasok po siya dito, kasama na rin po yan ng C. Kaya siya po ay dito lang sa loob ng A. Pero A pa rin naman po yan. Kaso lang, ito po ang tinatawag nating A and B. Kumbaga sila po ay intersection na po nila yan. Meron po yan ang A, meron din ang B. Ito naman po, meron ng A, meron ang C. Ito po, meron ng lahat. Okay? Ano po ang common sa set B lang? Meaning unique sa set B. Ayan, 1 and 3. Kaya dito lang po siya. Hindi po siya dapat lumagpas sa area na yan. 1 and 3. Ang sa C naman po ay 4 and 10. Kaya ang 4 and 10 ay nasa loob po ng C only. Okay, so yan po ang way on how to represent or how to plot sets inside a Venn diagram. So, okay, ito po yung ating illustrative example. Medyo palilinawin po natin to. Okay, so medyo mahirapan tayo pag sa unang basa.
Okay, so sabi doon, 60 students, 60 students of grade 7 charity were asked if they have pets at home. So 40 have dogs, ano po, may 40 ang may dogs, 35 have cats. Tanong, how many students have dogs only? Pag sinabi natin dogs only, siya po yung aso lang, wala pong wala pong pusa. And how many students have cats only? Yung pong may pusa lang at ilan po ang mayroong parehas. How many students have both pet animals? So, using Venn diagram, madali po natin yung masasagot using the Venn diagram correctly. So, meron po tayo ditong illustration of Venn diagram. Ito po yung dog. Ano? Ang dog po ay S1 at saka S2. Ano? Pag pinagsama, yun po yung dog. Yun naman pong cat, S2 plus S3. Okay? Ito po yung cat. Meron po silang intersection. Ito po yung merong dog at merong cat. Okay? So, ito po yung solution. Set S1, set of students with dogs only. Ito po yung may dog only. Ano, yan. And then, set of students with both pet animals. Ito po yung S2. Pares po meron. And set of animals with cats only. Ito po yun, S3. Ito po yun. Ano? Therefore, pag inad po natin yung tatlo na yon, yung S1, S2, S3, dapat makakuha po tayo ng 60. Ano? Kasi 60 po lahat silang estudyante. Okay? So, ito na po yung solution natin. So, sabi po doon, finding the elements of each region, number of S1 plus number of S2 plus number of S3, total number of students as 60. Tama ho, di ba? Yun po yung pag inad po natin yung tatlo, makakakuha po tayo ng 60. And then, ito na po siya, nalagyan na po niya ng inequate na po niya sa 60. Sabi po doon, subtract the two equation to find the numbers. Ano po yung sa equation? Ito ho. Ano po ba ito? Ito po yung region for the dogs, di ba? Ito po yung S1 saka S2. So, ang ginawa po dito, ito po yung total animals. Pag tinanggal po natin yung dogs, ang matitira po dyan ay yung cats only, di po ba? So, 60 minus 40. Ang 40 po yung may dogs. Ano? So, pag binawas po natin yung lahat ng may alagang aso, matitira po dyan ay yung may alagang pusa lang. Ano? Ito po yan. So, ito po ay dito yan sa baba. Ito. Ito po, hindi po yan dyan. Dito po yan. So, 20 number of students who have cats only. Kasi tinanggal po natin yung lahat ng may aso. Ang may aso po ay 40. So, 60 minus 40, 20 po ang natira para doon po sa may alagang pusa. Okay? So, ang may alagang pusa po ay ito po pala, S3 ay 20. So, ito po ay 20 na. Ano ha? Ayan, 20. Yan po yung may cats only. Kasi tinanggal na po natin yung dogs. Ayan. Pati po ito kasama. Okay? So, next. Para makuha naman po natin yung may alagang aso lang. Ito. Number of students who have dogs only. Ang gagawin po natin, so subtract naman po natin dun sa total yung lahat ng may alagang pusa. Ang may alaga po ng pusa ay 35. So 60 minus 35 is 25. Ito po yung may alagang pusa. Ito pong region na to. S2 saka S3. Di po ba? S2 at S3. Yan po yung may alagang pusa. So pag tinanggal po natin itong region na to, ang matitira po ay yung may alagang aso only. Ano? Ito po yung dog only. Ayan. Ito pong region na to, dog only po yan. Yan. Okay? So, aalamin po natin kung ilan yan. So, 60 minus 35 is 25. So, ito po ay, dog only ay 25. So, ito po ay 25. Okay? So, mayroon pong alagang aso lang ay 25. Ang mayroong alaga ay pusa lang ay 20.
Ngayon, ilan po ang merong alagang pusa, at may alagang aso ng parehas? So, ilan po ba ang kulang para mabuo na 60? So, meron na po tayong 25 plus 20, 45. So, 45 or 60 minus 45, ilan po? Sagot po ay, so, 1, 5. So, ang sagot po ay 15. So, 15 po ang merong sa part po na yan. So, meron pong 15. Ano? So, 15. So, ito na po yun. So, 25. Sabi po dito, 25 po yung merong alagang aso lang. Plus, ito po yung may alagang aso at may alagang pusa. Plus 20. Ito po yung may alaga ng pusa lang. Equal 60. So, ayan. Para makuha po itong S2, ginawa po natin ay binawasan po natin doon ng 25 magkabila. No. Minus 25. Tapos minus 20. Ano? Magkabila. So, ito po ay 45. Ayan. So, kaya po ang sagot ay 15. Ano? So, para po madali, 60 minus 45 lang po ninyo yan. So, ang sagot po ay 15. So, ito na po yung kanyang answer. So, ang S1, ito po yung merong alagang dogs only. So, 20 po dapat ito. Ito po ay 20. Tapos, ang merong alagang both, 15. Tapos, ang may alagang S3, is cat only is equals to 25. All in all, pag inad po nyo lahat yan, ay 60. Okay, so 60 students. And kung may question ho kayo, pwede po kayong mag-comment sa baba ng video na ito. Ano? So, punta na po tayo sa ating last, learning task number 2. Ito na po yung sasagutan ng inyong mga anak. Ayan. Dali lang po ito. So, learning task number 2, complete the Venn diagram. Number 1, set of whole numbers from 1 to 5. Ayan. Set A is equal to all even numbers in this set. So, ito pong number 1, medyo ito po yung magulo po kasi ang question. Ito po yung ito pong nakalagay sa pinakataas. Yan po yung universal set yan po yung U dito sa taas. Ito po yung set U. Set U is the set of whole numbers from 1 to 15. Meaning 1 to 15 po nalagay niyo dyan sa lahat. Tapos ang set A, ito po yung set A, lagay na lang po niyo ng inyong isa. Ito pong wala naman po siyang B, dapat may B to eh. Wala po nilagay, huwag na po niyo lagyan. Okay, so sabi po doon, all even numbers in the set. So ano po ba mga even numbers na sa loob ng 1 to 15? Dito po niyo lalagay sa loob. So yung po hindi even number, yung nasa labas. Okay? So wala po siyang set B. So disregard na lang po niyo itong isang bilog. So isang bilog lang. So number 2, ang universal set po niya ay set of whole numbers from 1 to 20. So doon po kayo mamimili ng ilalagay sa set C sa set D, 1 to 20 lang. So set C, all even numbers. So halimbawa, ito po yung universal set natin. Tapos set C, all even numbers. So mas malaki po yung set C. Tapos ang set D po ay multiples of 4. Okay? Pag sinabi po multiple of 4, yun po yung 4, 8, 12, ganon, pwede pong i-divide sa 4. Pag even numbers naman po, pwedeng hatiin ng eksakto. Okay. So, number 3, the set of whole numbers from 1 to 20 din, para sa puno, So, ang U natin ay 1 to 20. Lahat yan. And set E, itong set E, at ang set F ay ito. Okay? Set E ay 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 9, 10 pala. And then ang set F ay medyo malaki-laki, kaya medyo lalaki-lakihan po niyo ang bilog doon. Lalaki-lakihan po niyo ng konti. And then meron po tayong problem solving dito sa letter B.
Solve the problem, use Venn diagram to help you. So, ang gagamitin po nating solution ay katulad po nito. Ano, ganyan. Maglalagay po kayo ng S1, S2, S3. And then, susunod po ninyo ang value or elements of each section or region. Okay. Balik po tayo dito. A group of 60 students were asked whether they watch TV Patrol or 24 Oras or both programs depending on the news. Yan. 38 of these students watch TV Patrol and 32 watch 24 hours. So, parang ganun din po sa dogs and cats, ano, almost similar. Hindi ba lang po ang kanyang mga given names. Okay, so sa learning task number 3, using the Venn diagram, write down at least 10 of your characteristics of you. Teka, ulit. Using Venn diagram, write down at least 10 of your characteristics of you. Ano daw? Gulo. And 2 of your family members' characteristics when answer the following question. What are your similarities? What are the distinct characteristics among each of you? From whom did you get more of your characteristics? Okay, mga katangian ano ng bawat family members. At ano po ba ang inyong pagkakatulad? And then, what are the distinct characteristics among each of you? So, ano yung katangiang magkakaiba? Yung nasa iyo lang, na wala sa iba. Ano? At kanino ka nagmana ng iyong ugali or katangian? Okay, so lalagay po niyo doon ang mga pangalan ng mga characteristics or mga katangian ng inyong family members. Okay, so yan po ang ating composition ng module 2 or I mean week 2 po natin sa lesson ng Venn diagram. Okay, so kung meron po kayong question, malabo, please comment down below para po ating pong matugunan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-likes at saka nag-subscribe po sa ating channel. Up next po natin ang week 3 ng ating pong mathematics lesson. Thank you so much for watching. Start up it po.